Ito na ang itsura ng Raccoon City matapos ang isinagawang nuclear bomb. Nakatanggap ng signal si Alice sa radyo na humihingi ng tulong kaya agad niyang pinuntahan ito para tulungan. Ngunit lingid sa kaalaman niya na isa lang pala itong bitag. Pinalibutan siya ng masasamang grupo. Isa sa grupo ay may pagnanasa kay Alice, hindi niya alam na maling tao ang binangga nila. Sa isang sipa lang, madaling napabagsak ni Alice ang lalaki. Ngunit dahil sa ginawa niya ay mas lalo itong kinagalit ng grupo. Kaya tinali nila at kinulong si Alice sa espasyo na may mga asong zombie. Binigay ng matabang babae ang susi kay Alice sa pag-aakalang mamamatay na rin si Alice sa mga asong zombie. Pinakawalan na nila ang mga aso at nagmadaling tumakbo si Alice sa pader, sabay tumalo ng backflip. Natusok ang aso sa nakausling bakal, habang ang isang aso naman ay madali lang din pinatay ni Alice. Napagtanto ng grupo na mahusay si Alice kaya pinakawalan pa nila ang iba pang mga aso. Matapos makawala sa posas, walang kahirap-hirap na pinatay lahat ni Alice ang mga asong zombie. Pagkatapos nito, tinali niya ang 3 asong zombie sa pamamagitan ng mga electric wires. Sa pagpupumilit ng aso makawala, nagudyok ito upang unti-unting masira ang konkretong pader at mahulog. Sinamantala ni Alice ang pagkakataon para tumakas. Sumunod na nangyari, ang mga nakawalang asong zombie ay nabaling ang atensyon sa masasamang grupo. Kinuha ni Alice ang kanyang baril sabay nilisan ang lugar. Pagkatapos sinimulan niya ng muli ang kanyang paglalakbay. 2.5 taon na ang nakalipas matapos ang pagkalat ng virus. Sa kabila ng pagbomba nila sa syudad ng Raccoon, hindi pa rin ito naging sapat at kumalat pa rin ang virus sa mga kalapit na bansa tulad ng United States hanggang sa buong mundo sa loob lamang ng ilang buwan. Nagresulta ito sa pagkatuyo ng mga ilog at pagkasira ng mga kagubatan. Kung maaalala nyo, si Alice ay isinalang muli ni Dr. Isaacs para sa modification na nagdulot ng lalong paglakas ng abilidad ni Alice. Kalaunan, nadiskubre ni Alice na naglagay pala si Dr. Isaacs ng chip sa kanyang katawan upang mamonitor siya ng Umbrella Corporation sa pamamagitan ng satellite. Para protektahan ang mga kasamahan, mas pinili ni Alice magpakalayo at sugurin ng mag-isa ang kuta ng Umbrella Corporation. Ang hindi alam ni Alice, nag-extract pala ng genes si Dr. Isaacs mula sa kanya. Sa kuta ng Umbrella Corporation sa underground, ginamit ni Dr. Isaacs ang genes niya para maglikha ng di mabilang na clone ni Alice. Para subukan ang abilidad ng mga clone na ito, isinalang sila ni Dr. Isaacs sa malupit na eksperimento, kabilang na dito ang mga laser traps. Kahit na makaligtas man sila sa mga traps, mamamatay naman sila sa iba pang trap. Pagkatapos sinabi ni Dr. Isaacs sa mga tauhan na i-record nila lahat ng data bago nila itapon ang bangkay ng clone ni Alice. Makikita natin lahat ng bangkay na clone ni Alice na itinambak lang sa labas ng underground base. Bukod pa dyan, ginamit din ni Dr. Isaacs ang antibodies ni Alice upang gumawa ng antiviral serum na may kakayahang ibalik ang human consciousness ng isang zombie. Plano ni Dr. Isaacs gumawa ng hukbo ng mga zombie para magsilbi sa Umbrella Corporation. Makikita natin ang resulta ng antibodies ni Alice sa isang zombie kung saan nagkakaroon ito ng kaunting kamalayan sa mga bagay-bagay. Nagagawa rin itong gumamit ng camera at mag-picture. Ngunit may isang problema, kapag ang zombie na ito ay nagagalit, nagiging agresibo ito at handang patayin ang kahit sino. Sa pagkatanto na nabigo ang eksperimentong ito, iniwan ni Dr. Isaacs ang mga kasamahan sa loob. Sa mga puntong ito, napagtanto ni Dr. Isaacs na ang orihinal na antibodies lamang ni Alice ang makakabuo sa eksperimento niya. Samantala, pansamantala munang nagpagasolina si Alice pero naubusan din ng gasolina ang istasyon. Habang naghahanap siya ng supply, natagpuan niya ang isang diary na nagsasaad na ang lugar ng Alaska ay hindi pa infected ng virus. Kaya nagpa siya si Alice ipakalat ang impormasyong ito sa iba pang mga survivor. Sa kabilang banda, ilang convoy ng mga survivor ang gumagala sa kaparangan. Isa sa kanila ay si Carlos, na kasama ni Alice nakatakas mula sa syudad ng Raccoon. Sila ay pinamumunuan ng babaeng nagngangalang Claire. Huminto muna sila sa motel para dito magpalipas ng gabi. Gayunpaman habang nagmamasid sa paligid, si LJ ay biglang inatake ng isang zombie. Napatay naman ito ni Carlos pero si LJ ay nakagat na ng zombie. Ngunit pinili niyang ilihim muna ito para hindi siya iabandona. Pagsapit ng gabi, nag-set up si Carlos ng mga bitag sa buong paligid ng motel. Balik kay Alice, habang natutulog siya ay aksidente niyang nailabas ang kanyang telekinesis ability.
dahilan para ang mga bato at kanyang motorbike ay lumutang at pagkatapos ay nagising siya. Lingid sa kaalaman ni Alice, ang telekinesis na nangyari sa kanya ay nadetect pala ng White Queen, kaya nalaman ni Dr. Isaacs ang kinaroroonan ni Alice. Pagsapit ng umaga, nakarinig ang grupo ng kakaibang ingay. Maingat na binuksan ng babae ang pinto ng sasakyan at tumambad sa kanya ang isang uwak. Ang mga uwak pala na ito ay infected na rin ng virus dahil sa kinain nilang labi ng mga zombie. Hindi lang pala nag-iisa ang uwak, dahil napakadami pa palang uwak ang pumalibot sa kanila, kaya naman nagtago muna sila sa loob ng sasakyan. Pero dahil sa nahulog na isang bagay, napukaw ang atensyon ng mga uwak sa isang school bus na sakay ng mga bata. Kumawala ang maraming uwak na parabang naghahanda sila sa pag-atake. Napagtanto na ni Claire na hindi maganda ang sitwasyon kaya inutos niyang lisanin na nila ang lugar. Pero bago yan ay sinubukan nilang i-rescue muna ang mga bata sa school bus. Sa kasamaang palad marami sa grupo ang hindi nakaligtas sa pag-atake ng mga uwak. Sinubukan ng isang lalaki gamitin ang flamethrower para itaboy ang mga uwak. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Alice ang maraming mga uwak mula sa malayo. Mabuti na lang nakarating si Alice sa tamang oras at inubos niya ang lahat ng uwak. Dahil sa ginawa ni Alice, nadetect muli ito ng supercomputer White Queen at natunton na nga nila ang eksaktong lokasyon ni Alice sa pamamagitan ng satellite. Hindi na pinalampas ni Dr. Isaacs ang pagkakataong ito. Sa mga puntong ito, pinakita ni Alice ang diary na napulot niya kanina kung saan sinabi niya sa grupo na may ligtas pa na lugar sa Alaska. Sa kasamaang palad limitado na lang din ang kanilang supply ng mga pagkain at gasolina para makarating sa Alaska. Kaya nagmungkahi si Claire na kailangan nilang dumaan sa Las Vegas dahil maraming supply dito. Ang hindi nila alam, nagpadala si Dr. Isaacs ng 2 containers na may mga zombie sa Las Vegas para mag-set up ng ambush sa grupo. Nakarating na nga ang grupo sa Las Vegas. Una silang nagtungo sa gasolinahan pero nakaharang dito ang mga container na iniwan ni Dr. Isaacs. Nang tatanggalin na sana nila ito, nakaramdam si Alice ng panganib sa mga container. Sumunod na eksena, bumukas ang container at ilang mababangis na zombie ang sumugod sa kanila. Sila ay hindi mga ordinaryong zombie dahil taglay nila ang gene ni Alice. Napilitan ng grupo labanan ang mga ito, mabuti na lang kasama nila si Alice. Para kay Alice, balewala lang ang mga zombie na ito sa kanya. Samantala, namamangha pa rin si Dr. Isaac sa taglay na abilidad ni Alice, kaya inutos niya sa mga tauhan na i-activate nila ang control chip sa utak ni Alice, dahilan para si Alice ay mag-shutdown na parang computer. Dahil sa wala ang tulong ni Alice, nanganganib na ang kapakanan ng buong grupo. Ilan sa kanila ay nakagat, at kahit si Carlos ay nakagat nang nag-mutate na si LJ. Hindi matanggap ni Claire ang pangyayari kaya sumigaw siya ng may pagdadalamhati. Dahil sa sigaw ni Claire, narinig ito ni Alice kaya muli siyang nakabalik mula sa impluensya ng control chip, at nasira niya rin ang chip na nasa satellite. Sa pagbalik ng kanyang kamalayan, nalaman na ni Alice kung sino ang nasa likod ng mga pangyayaring ito. Bago pa mapagtanto ni Dr. Isaacs ang mga pangyayari, narating na ni Alice ang entrance at agad na pinuntahan ang kinaroroonan ni Dr. Isaacs. Sinubukang tumakas ni Isaacs pero nakagat naman siya ng zombie. Nakatakas nga si Dr. Isaacs mula kay Alice pero pinabayaan na ito ni Alice dahil kakailanganin daw nila ang helicopter mamaya para pumunta sa Alaska. Pagbalik ni Dr. Isaacs sa base, tinurok niya ang antivirus serum. Pero dahil sa masyadong malakas ang genetically enhanced zombie virus ni Alice na kumagat kay Dr. Isaacs, inubos niya halos lahat ng antivirus na nagresulta naman ito sa pagiging halimaw niya kung saan pinatay niya lahat ng empleyado sa base. Kalaunan, sinundan ni Alice at ng team ang helicopter sa base. Gayunpaman, tumambad sa kanila ang libo-libong zombie na nakapalibot sa buong base. Si Carlos, na infected ng virus, ay nagpasyang isakripisyo ang sarili kung saan imamaneho niya ang tanker truck upang magbigay daan kina Alice patungo sa loob ng base. Wala nang nagawa si Alice kundi pumayag dahil batid niyang hindi natatagal si Carlos at magmumutate na ito. Sinimulan nang ang sagasaan ni Carlos ang tumpok ng mga zombie. Bago siya magpakamatay, nakakita siya ng isang sigarilyo sa ilalim ng upuan. Sa mga puntong ito, pinalibutan na ng mga zombie ang truck. Masaya naman si Carlos isakripisyo ang kanyang buhay at sa ilang sandali lang,
Ang malaking pagsabog ay naglikha ng daan kina Alice. Agad nagmadali si Alice mapasakay ang mga kasamahan sa chopper bago pa sila abutan ng mga zombie. Gayunpaman nagpaiwan si Alice sa base para tugisin si Dr. Isaacs. Natagpuan niya doon ang di mabilang niyang bangkay na mga clone na mas lalong nagpagalit sa kanya. Gayunpaman nang makapasok na si Alice sa loob, natagpuan niya itong magulo at nagkalat ang dugo sa paligid at mga katawan ng researchers. Sa pagpapatuloy ni Alice, nagpakita sa kanya ang supercomputer White Queen at sinabi nito lahat ng nangyari, at inihayag niya rin na ang dugo ni Alice ang tanging paraan para makagawa ng serum na makakapagligtas sa buong mundo ng zombie. May magagamit na equipment dito sa loob ng base pero kailangan muna nilang harapin ang nag-mutate na si Dr. Isaacs. Walang pag-aalinlangang sumunod si Alice sa tulong ng payo ng White Queen. Nagtungo siya sa laboratorio para harapin si Dr. Isaacs. Doon, nadiskubre niya ang sarili niyang clone. Habang tinititigan niya ito, bigla siyang inatake ni Dr. Isaacs at nabasag naman ang container na laman ng clone. Matapang na hinarap ni Alice si Dr. Isaacs para sa isang matinding labanan. Ilang beses inatake ni Alice si Isaacs subalit tila ba wala rin itong silbi dahil mabilis na gumagaling ang sugat ni Dr. Isaacs. Sumugod muli si Alice ngunit nagawa siyang masakal ni Isaacs gamit ang mga galamay nito. Sa mga kritikal na sandali, ginamit ni Alice ang telekinetic ability para kunin ang machete, sabay hiwa sa galamay ni Dr. Isaacs. Pagkatapos pinakawalan ni Alice ang kanyang superhuman ability. Sumakit ang ulo ni Alice sa ginawa niya, pero si Isaacs ay maayos pa rin matapos ang pag-atake sa kanya ni Alice, sabay gumanti siya tulad ng ginawa ni Alice. Dahil dito napatilapon si Alice sa pader at napunta siya sa laser corridor. Sinundan siya ni Dr. Isaacs at dito silang muli naglaban. Gayunpaman wala pa ring silbi ang mga atake ni Alice at siya ay napahandusay sa lapag. Sa mga puntong ito, ngumiti lang si Alice. Nagtataka naman si Isaacs. Yun pala, biglang na-activate ang laser sa corridor dahilan para mahati ng pira-piraso si Dr. Isaacs. Pagkatapos huminto ang laser bago pa nito abutan si Alice. Lumalabas na ang may gawa nito ay ang clone na pinakawalan kanina ni Alice. Hindi pa dito nagtatapos ang istorya ni Alice. Sa base ng Umbrella Corporation sa Tokyo, si Albert Wesker, na isa rin sa mga high-ranking member ng korporasyon, ay nagsagawa ng remote holographic meeting sa ibang miyembro pa ng korporasyon. Hindi na nila makontak si Dr. Isaacs at napagtanto nilang marahil bumagsak na ang huling base sa North America, kaya plinano niyang i-transfer lahat ng research data patungong Tokyo. Sa di inaasahan, nagpakita si Alice sa pamamagitan ng holographic image para balaan si Wesker na pupunta siya ng Tokyo. Pagkatapos pinakita ang napakadami pang clone ni Alice.